part. Tikiman time. First bite. Ito yung pinakamasarap na part dyan. What's up mga talentados? For today's video ay gagawa tayo ng paboritong baon ng aking anak. Ito ay ang chicken nuggets. So mag-start tayo sa paggawa ng fresh breadcrumbs. So tinapay yan. Kahit na mga lumang tinapay pwede yan. At i-food processor nyo lang. And then magigiling tayo ng chicken breast. So halos 1 kilo tong chicken breast natin. Paborito kasi ito ng anak ko na binabaon sa school. Eh mahal din naman yung binibili natin sa palengke. So naisipan kong gumawa na lang. At ngayon naman magigiling tayo ng carrots, celery at saka onion leeks. So paghalu-haluin lang natin yan, yung giniling at yung ating vegetables, at titimplahan natin yan. Konting toyo, paminta syempre, asin, konti lang, at 2 kutsarang asukal para pambalanse, and 2 kutsarang garlic powder. Lagyan natin ng oyster sauce para may konting linamnam. At 2 pirasong itlog. At naglagay din ako ng chicken cube. Dinurog ko lang para ma-enhance natin yung lasa ng chicken breast. At i-combine lang nating maigi ang ating mixture. Ito yung magiging chicken nuggets natin. So halo-haloin lang natin siya mabuti hanggang sa magkasama-sama siyang mabuti. Lagyan natin ng konting cornstarch para merong konting crunch. At yung breadcrumbs na giniling natin kanina. And then mag-add tayo ng konting milk. Evaporated yung ginamit ko. Yung maliit na lata lang. At yan, dahil well combined na siya, ay magigrease naman tayo ng pan. So ito yung ating ise-set aside. Pero itong tinabi ko na to, ay ito yung para sa pambaon ng aking anak. So lagay lang natin siya sa baking pan at ikalat nating maigi. Naglagay tayo ng konting mantika para hindi siya dumikit do sa ating baking pan. So siksikin nyo lang mabuti. Ayan, pag ganyan na ay itaktak lang natin para masiksik siya. At lagyan natin ng cling wrap dahil ito'y itatabi natin. Ilalagay natin sa ref. So ito bali yung babaunin ng aking anak. At ngayon naman ay gagawa tayo ng barbecue sauce. Maglagay lang tayo ng ketchup, banana ketchup or tomato ketchup, okay lang yan. Tsaka garlic powder, paminta, at konting toyo. Maglagay din tayo ng sugar. Depende yan sa tamis na gusto nyong ma-achieve. And then konting tubig at saka cornstarch. Haluin natin mabuti hanggang sa
matanggal na yung mga buo-buo. At ngayon natin sindihan ang apoy. So halu-haluin lang natin ng continuous. Hinaan nyo lang yung apoy para hindi siya masunog. So syempre tinikman natin yan. At continuous lang, halo-halo. At nagdagdag ako ng konting tubig dahil medyo malapot siya. So tansyahin nyo lang yung consistency ng lapot na gusto nyo sa sauce. Wag naman yung sobrang lapot. Okay lang yung kumakapit na siya sa ating sandok. At yan, okay na yan, ganyan. Then set aside na natin siya. Ngayon naman ay piprito tayo ng ating ginawang chicken nuggets. So lagay lang natin sa beaten egg at ilagay natin sa breadcrumbs. Tapos i-shape natin yan na square or rectangle, parang yung sa chicken nuggets na nabibili natin sa market. So wag mong masyadong kakapalan para maluto naman yung gitna, para hindi siya mabigla. Pangit kasi pag luto yung gilid, yung gitna ay hilaw. Mahinang apoy lang yan para hindi mabigla yung ating nuggets. So continuous lang, ganyan lang. At mabilis lang maluto ito, kaya bantayan na maigi. No, so hintayin natin siya mag golden brown. At ayan, biling natin para yung kabilang side naman. At ayan na nga, okay na siya. Ahunin na natin siya. And then continue lang ulit sa proseso na ginawa natin. So tansyahin nyo yung apoy para hindi masunog yung ating ginagawang nuggets. So syempre dun tayo sa best part, taking man time. Tikman natin niluto natin. Wala munang sauce. Juicy. Sakto-sakto. Tikman natin may sauce. Manyaman. Sakto. Sarap siya. Try nyo din. J'aime le matin, c'est si frais ma maman. Elle est la meilleure des gâteaux. On va cuisiner une journée merveilleuse.